Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sheila Castro at welcome sa ating podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakasikat at pinakamahalagang kwento sa panitikang Pilipino, ang kwento ni Mabuti, na isinulat ni Genoveva Matute. Hindi ko siya nakikita ngayon, ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaralang una kong kinikitaan sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag. Sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang. Doon sa kung manungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pangaklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o isang tunog gaya. Nakikita ko siya at ako ay lumiligaya, ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinong nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga panunugutan sa paaralan. Walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya ay tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya ay nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pumalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan. At naging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salamin ng uri ng paniniwala sa buhay. Mabuti, ang sasabihin niya. Ngayon, magsisimula tayo sa araling ito. Mabuti na't umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Hindi ako kailanman magtatapat sa kanya ng anuman kung di lamang nahuli niya akong minsang lumuluha. Nang hapong iyo'y iniluha ng bata kong puso ang pambata ring suliranin. Nooy magtatakip silip na at maliban sa bugsong-busong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan. Ang buong paligid ay tahimik na. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya akong natagpuan. Mabuti, may tao pala rito. Wika niyang ikinukubli ang pag-agam-agam sa narinig. Tila may suliranin, Mabuti. Sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. Sa bata kong isipan ay binibilang kong kahihiyan ay kababaan ang pagkikita pa naming muli sa hinaharap. Pagkikitang magbabalik sa gunita ng hapong iyon. Ngunit hindi ako makakilos sa sinasabi niya pagkatapos. Napadda ako na napaupong bigla sa katapat ng luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Nakababa ang kanyang paningin sa aking kandungan. Maya-maya pa'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tiningnan niya ang aking mga kamay at narinig ko na lamang ang tinig sa pagtatapat
sa suliraning sa palagay ko nooy siya ay nang pinakamabigat. Nakinig siya sa akin at ngayon sa paglingon ko sa pangyayaring iyo'y nagtataka ako kung paano napigil niya ang paghalakhak sa gayong kumusmus na bagay. Ngunit siya ay nakinig ng buong pagkaunawa at alam ko na ang pagmamalasakit niya ay tunay na matapat. Lumabas kami magkasabay sa paaralan. Ang panukalang naghihiwalay sa amin ay natatanaw na nang bigla akong makaalala. Maraming salamat sa pakikinig sa ating podcast ngayon.